Hello po, good morning po. Ito tayo pinag-prepare ng sako. Pinaglagyan nga po ng mga bigas. Tayo po magsusupot ulit ng ating langka, yung mga buho. Kailangan po natin suputan at para hindi po maturok ng mga insekto. Yan po, 10 piraso po ito. Lumala ang baba ako naman sa hindi ang hagdan. Ito po yung mga tinagdan. Ito po yung mga kakadulas, oh. Palibasa yung madalang pinupuntahan. Madalang lakot. Kakalumot, gano'n mong ulang. Diretso na tayo dun. Hindi na tayo mag-aayos na. Ay, baka may pakag din. Kupal mo. Aray, pwedeng doblehin mo. Mahirap kaysa doon sa isa, basta mula isasalita. So yan po ang ating susuputang langka. Ito po ay taon-taon ay ating sinusuputan ng mga bunga nito. At ito po hindi natin kinukuha ng panggulay. Dahil nga po pagka kinuha na ng panggulay, minsan nagsisira ay nagbubulukain. Na kung tawagin nga po namin ay baka po yung sinasabi ng matatanda na nagtatampo daw po ang puno. Kaya ito po ay lahat ipampahinugin lamang. Yan. Sa bilang ko po ay 10 piraso. Pero pipiliin lang po natin, hindi po ito sa 10 piraso kung tutuusin. Pipiliin lang po natin yung magaganda pa na ika nga po yung sa loob natin ay makakatuloy ng hanggang sa siya ay mahinog. Dahil hindi naman po lahat ng bunga ay pwedeng suputan. So yung pong mga pangit, tinatanggal na po natin. At para po yung gumandang maigi yung ating susuputan. Ito ating dalang sakaw, 10 piraso. Ang kulang na sako. Yan, tulad pa rin, oh. Yan, katulad niyan, 3. Alisin natin yung isa. Pwede naman po hanggang 2 sa isang sako. Kung sa tingin nyo ay maganda ang pulas ng langka. Yan, pwede kung tawagin namin kambal.
Yan, yan, dalawa. Kasi maganda to pareho. Ito po ang pamamaraan para ang langka ay lumaki ng maigi at hanggang sa mahinog. Kalimitan mo po na ito ay hinaharvest natin ng hindi pa talagang hinog. Ika nga po yung magulang na pagka nga po nakatatlong araw ay hinog. May bilang po ito. 110 days to 115. Hinog ang langka. Yan. Hindi mo nang nasa dulo, mamaya ito. Kung ating arindo'y talagang masukal ngayon, pinasusukal po natin at para po yung mga pagka po natuyo yung mga damong yan, yan po ay silbing abono rin sa lupa. Para po yan para tumaba ang ating lupa. Dahil marami na nga pong katatanim dito ng mga root crops. So medyo kung sa kung po ipayat na ang lupa dito. Kaya atin pong pinatataba ulit. Kaya po ay masukal. Delikado po ito. Kapit agad. Tinitingnan ko ang puno. Pagka nga po kayo nakakit sa puno, lagi niyo po pagmamasdan ng dulot. Minsan po ay may ahas na berde. Yan, katulad na rin. Yung hindi ko na makaabot yun. Buwis buhay dahil ganang misan imatasan lang ka. Ipili po kayo ng malapit sa kanyang sa kanyang puno, sa kanyang katawa, wag po sa dulo ng sanga. Kailangan po yung malapit sa katawan, wag sa sanga. Wala namang araw.
Kaya ka lang siswimming dyan. Aba, yung ganda ng upo mo diyan. Mga ganda ang laman ito. Sinaba. Sinaba po ito. Sinaba. Kate, natilasan yata ako. Isa. Meron pa? Isa pa. Aray. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, ito, walo, yan, 10. Eksakto 10. Bagay, tama na yan. Masama din naman pagka sobrang dami. Hindi rin nalaki. Tamtama na yan sa isang puno pagka ganitong kalaking puno. 10 piraso. Minsan naman po ang langka ay hindi naman po pare-parehas ang presyo. Kagalingan lang po ng napapahinog, siyempre siya po ay natimbang ng minsan ay 20 kilos, 15 kilos, times po natin sa 10. So ang isang piraso po ng langka ay minimum po yung 150 pesos. So kung yung ganitong may 10 piraso kayo, haharvest po kayo sa 10 puno ng 1.5. Yun po naman aalisin pa ang gastos. Siyempre, pagka halimbawa nag-harvest tayo, may nakuha tayo ng tao, binabayad natin sa hakot, pagkatapos may travel pa, may gasolina. So pagka po nalinis ay yun naman pong 1,000 siguro ay sa isang puno ay kaya nyo kitain. So ito pong langka ay napakaganda rin nating itanim. Lalo't higit kung siya ay nasa hawan at nagsusulo siya. Ito po ay maganda ring windbreaker sa ating mga lupa. Panlagay po sa mga tabi-tabi. At yung pong sa gitna, yung mga malulutong na kahoy. Kasi ito pong langka ay marami po itong ugat. Malalim po ang ugat nito, kaya po ito ay napakatibay sa bagyo. Kaya kung tawagin po ito sa amin ay windbreaker. Windbreaker na halaman. Matibay po ito sa hangin. Kaya po ito yung maganda sa mga tabihan ng ating mga farm. Unang-una ay may bakod na windbreaker, at ang pangatlo ay i-income pa tayo pagka namumunga na. Kaya napakaganda rin po nitong langka. Windbreaker po ito. Okay. Dandahan ka. Itong hops niya. Taga pong ating kanta ni Kunes para si Pia Moran ay nasayaw. Puri pa pala ay. Isa pa. Ang araw uli aray. Tanggalin. Hindi na pwede. Tanggalin mo na. Alisin na natin yan. Ang katulad po niyan, mga May tama na. lahati lang ang pisngi. Tabingi, alisin na po natin yan. Ari naman ay sa isang araw ulit.
Nakaraos na ulit. Bukod pa po yung mga nasuputan natin dyan, iba pa. Iba puno. Ito po ating pong nililinis sa isang puno ng ating ube. Ito po ay baliswak. Puta mo yan. Baliswak yan. Ganda. Purple na purple eh oh. Yan. Dami na laman. Isa, dalawa, tatlo, apat. Kakatuwa ang kulay ay. So doon po sa ating mga subscribers at mga viewers na nakakapanood nga po ng ating mga ube root crops na nangangailangan nga po ng pambinhi. So hindi ko po kayo masasagot sa ngayon dahil buwan nga po ngayon ng December. Hindi po yun ang time ng harvest ng pambinhi. Mag-comment po kayo sa akin or mag-call kayo sa aking FB page at nandun po yung aking number. Sa buwan po ng April, May hanggang June, yan po. Diyan po kung kayo matutugunan ng inyong pambinhi ng ube at saka po ng luya. Kasi hindi po tayong pwedeng mag-recommend ng binhi kapag mura. Yang kulang pa sa edad ng ating mga root crops at hindi po natin mapapasibol or mabubuhay. Kaya ang akin pong laging sinasabi ay tuwing buwan nga po ng summer dito sa amin sa Batangas, may available po tayo ng pambinhi ng root crops. Any kinds of root crops po. Particular nga po itong ube, luya, turmeric, yan pong gabi. Yan. Sana po ay mapanood yung video kong ito. So yan po, atin pong titingnan naman ating luya. Isang partida kung umaantay po natin hanggang bago mag New Year. Para po si Kabihira ay may pera sa New Year. Kasi mangot na po ay. Itong mga damong ito, sinasabi ko, pagka ito natuyo, yan, pag ito natuyo, abuno yan sa lupa. Pagka natuyo ang katawan niya at saka mga dahon. Lalo na yung mga damo na kulitis or uray. Yan po ay potassium. Potassium po yung damo yan. Potassium sa lupa. Ito po ang ating luyahan. Yan, kung makikita nyo po, medyo na dilaw-dilaw na. Yan po ay sign na siya po ay gumugulang na. Na ang sunod po diyan ay siya po ay lumulugot. Natatanggal na po yung kanyang ganitong amlay sa kanyang laman. At pagkatapos po noon, ihintay po natin ng 2 months hanggang 3 months kung ating bibinhiin. At kung hindi naman po, ay pwede po itong i-harvest ngayong bago mag New Year. Kasi mataas nga po ang demand ng luya pagka ganong panahon. Medyo mabenta dahil ito nga po inilalagay na rin ng mga kababayan nating mga Pilipino sa ating mga lamay-lamesa at ginagawa pong pampaswerte. Alam nyo po, tayo naman mga Pilipino ay sadya nga pong mahilig sa ganyang mga ika nga ay mga pamahiin. Kasi ito pong luya, kaya po sabi nila pampaswerte, yun nga pong maliit na ganito, ganitong kaliit, lumalaki ng yan, hanggang ganyan, sumusobra pa. So yun daw pong maliit na bagay sa kasabihan ay lumalaki, kaya ginagawa po nilang pampaswerte. Kaya pagka nga po mag New Year, bibili po kayo ng luya at ilalagay nyo po sa inyong lamesa para kayo swertehin. Yan po ay nga sabi, ay kailangan nga po pagka tayo naghahangad ng swerte, ay sasamahan po natin ng sipag. Hindi po pwede yung nakaupo lamang at hindi po tayo suswerte.
Ika nga po pag may swerte, ay di may sipag. Yan, ganda. Tingnan mo naman ang amla yan, lalakay. Lalaki ng katawan niya. Siyempre, paglaki ng katawan, paglaki ng laman. Okay, yan. Ay, mapula na ang bulaklak ko. Sabihin mo, kumusta? Yan, napula na ang bulaklak. Sabihin, magulang na. Yan o, may pambilog-bilog na tayo suha. Yan, ang ganda naman mo. Ba't ito parang nagandang balat yata? Oo nga. Baka nawala na naglihi. Ayun, Ano ang paglinghan? Yan naman, matakon tayo patat. Pink kaya naman ito, testing. Ay, puti. Puti pala naman ito, oh. Puti, mga laglag yan, laglag. Laglag yan. Pero ito na may nakakain din. Sarap nito. Ang ganda. Yan ang mga... Ang laki. Yan ang mga old variety ng suha. So yun po. Sana po ay nag-enjoy kayo sa ating video ito at may natutunan. Dahil sa yun nga po, lahat na po ng ating ginagawa, yun po ay para sa inyo. Para may share po natin ang ating mga munting nalalaman pagdating sa usaping farming. Kaya po ako ay hindi tumitigil ng paggagawa ng content, pagbibigay ng impormasyon ayon nga po sa ating mga natutunan bilang sa ating karanasan, sa ating mga ancestor na talaga pong nagbigay sila at nagbahagi ng mga kanilang nalalaman pagdating nga po sa mga pagtatanim at talagang ito po hanggang sa ngayon ay ating pinakikinabangan. Kaya yun po ay bilang balik at pasasalamat ay nais ko pong i-share sa inyo. Kaya po wala po tayong sawang panonood at wala po tayong sawang paggagawa ng content para nga po sa pagpapaganda, pagpapaunlad ng ating mga halaman. So yun po, hanggang dito na lang po ang ating video at sana po ay magkita-kita ulit tayo. Marami pong salamat, lalo't higit sa ating mga viewers, subscribers at doon po sa hindi pa nagsasubscribe, please subscribe po at pakipindot nga po ng notification bell para updated tayo sa ating mga ginagawa pa mga video sa mga susunod na araw. Kaya po si Kabiyahero ay lubos ang pasasalamat sa lahat-lahat ng mga sumusuporta kay Kabiyahero, kay Biyahero Barangay. Maraming salamat po. God bless at advance Merry Christmas and Happy New Year. Bye. At lagi po nating tatandaan na sa ating paglalakbay, Diyos ang patnubay.